Welcome sa Network Enthusiast PH at sa ating video ay aking isi-share yung naging experience ko sa pagpapa-install ng Gomo Fiber. Bago tayo magsimula, ang video na ito ay hindi sponsored at ang mga sasabihin ko dito ay base sa experience ko sa pagpapakabit ng serbisyo ni Gomo. So simulan na agad natin. Bago ka nga pala makapag-apply, siguraduhin meron ka ng mga sumusunod. Una, kailangan meron kang active na Gomo account. Meaning, meron ka ng SIM at na-access mo na yung kanilang Gomo app. Pangalawa, dapat yung SIM ay nakakabit din sa smartphone at kasi dyan sila tatawag regarding sa install updates kasi kung nakakabit yan sa modem or router, hindi ka nila matatawagan. Pangatlo, at syempre yung pera. Specifically, yung ginamit ko dito is yung GCash kasi hindi magpo-proceed yung application mo kung hindi ka pabayad. So sa mga hindi nakakaalam, ang Gomo Fiber ay prepaid. So wala kang poproblemahing kontrata, proof of source of income sa application, or monthly fees. Kasi nga, prepaid lang siya. At once na secured nyo na yung mga kailangan na sinabi ko kanina, open nyo lang yung app ni Gomo at press nyo yung home button or any banner ng Gomo Fiber sa app para makapag-apply ka sa Gomo Fiber. Very straightforward naman yung application na yan dahil need lang yan yung mga usual na impormasyon katulad ng personal info, address at yung pinned location para makita kung serviceable yung area nyo. Ang binayaran ko nga pala ay 199 pesos lang at free na ang installation. Once kompleto nyo na yung pag-apply, lalabas na rin dyan yung order number, yung installation date na napili nyo, at yung summary ng inyong personal information. Sa app din makikita yung mga updates regarding sa inyong installation. Pero katulad ng sinabi ko kanina, much better na ikabit nyo yung Gomo SIM sa inyong smartphone kasi nagte-text din si Gomo ng updates through text sa inyong installation as well as dyan din tatawag sa Gomo number nyo ang inyong technician. According sa frequently asked questions ni Gomo, ang mga mag install ng Gomo Fiber ay technician din ni Globe. So asahan nyo yan pag magpapakabit din kayo ng Gomo Fiber. So in-schedule ko yung aking installation date ng June 11, 2025 at doon nagsimulang magkaproblema. Kasi nagsimula ding i-defer or reschedule ng mga technician na naka-assign sa aking installation yung aking installation date. Nagdahilan din sila sa akin katulad ng maulan, magsisecure daw sila ng permit, naipit daw sila sa ibang lugar, kaya di pa ako mainstallan at iba pa. Nagpabalik-balik rin ako sa Gomo support pero ang nagawa lang nila sa akin na i-reschedule din yung aking installation. Akala ko nga hindi na ako ma-installan ng Gomo Fiber. Pero finally, nung June 19, 2025, ay na-installan din ako ng Gomo Fiber. Salamat din sa technician na naka-assign sa akin nung araw na yon kasi hindi nila tinanggihan at hindi nila nireschedule yung aking installation request. Mabilis lang din yung naging installation nila kasi nung mga nakaraang araw ay nakapag-survey na sila sa area ko. Wala rin silang siningil sa mga sobrang kable na ginamit nila kahit sa third floor pa ng aking bahay ilalagay yung modem router combo. At ang model nga pala ng kanilang modem router combo na ininstall ay ang ZLT G121Z. In conclusion, okay naman yung application process at yung actual na installation. Ang talagang naging problema ko ay yung paulit-ulit na pag-reschedule ng mga technician sa aking installation date at kung ano-anong dahilan na rin yung binigay nila sa akin. Yung Gomo support naman sa Facebook chat, reschedule at follow-up lang din yung kanilang kayang gawin. Ang mahirap nito, kung ikaw ay may trabaho at nag-leave ka para lang maging present ka sa installation date pero hindi ka naman sisiputin ng technician sa araw na yon at ikaw ay i-reschedule pa sa kung ano pa mang dahilan ay malamang ay mainis ka. At ang pinakamasakit kung nagbabalak ka naman na i-cancel ang installation request mo dahil sa mga hassle na naranasan mo, gusto ko pong malaman ninyo ang installation fee po ay non-refundable pag kayo ay magpapakancel ng installation. Sana ayusin ni Gomo yung ganitong sistema dahil lugi din nila ito in their part. Kasi yung mga araw sana na active na yung account ng customer, nasasayang yung panahon na sana ay kumikita na sila. At syempre dapat maging aware din sila na dapat gandahan nila yung service nila kasi yung mga competitor nila ay meron ding prepaid fiber service katulad ni PLDT at Converge. So guys, ayun yung ating experience sa pagpapa-install ng Gomo Fiber.
at abangan nyo yung ating video tungkol sa aktual na paggamit natin ng serbisyo na ito. Nga pala, huwag niyong kalimutan na mag-like at mag-subscribe at i-click yung bell icon kasi malaking tulong yun para masuportahan yung ating channel. Salamat sa panonood.